Meanwhile, ako po'y nasa telepono. Kausap ko naman si Ma'am Handelet kasi siya nasa ere naman si VP Sara at nakikipag-ugnayan doon sa mga abogado na nakaabang na sa airport ng Dubai. Kaya lang po, talagang hindi talaga siguro tadhana na mapigil ang pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Hindi ko po alam kung bakit pinaga ng Panginoon yon, pero meron po siguro ng dahilan talaga yan na marirealize natin kung ano yung dahilan na yan. Na-miss po ni Inday Sara si Tatay Digong by 1 hour. Parang alas 12 po dumating ang flight ni Inday Sara, nakaabang yung abogado sa airport, pero umalis po ang eroplano ni Tatay Digong alas 11 na umaga. Hindi po ako nagkakamali. Parang 1 oras lang. At yun nga po, ang huling usapan namin ni Inday Sara, bago siya lumipad papunta nga ng UAE, magkita tayo either sa UAE or sa Netherlands. Kaya Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sara Duterte sinubukan palang pigilan ang pagpadala kay Digong Duterte doon sa The Hague. Ito po ngayon ang pagbubulgar nitong si Harry Roque dahil daw po mga kabunyog, pagkalipad pa lang daw po ng eroplano ni Digong dito sa Pilipinas. Nag-stop over daw po ang eroplano ni Digong doon sa Dubai para magpagasolina. At ito ay pipigilan sana nitong si Sara Duterte gamit ang temporary restraining order galing sa UAE. Para pigilan sana ang eroplano ni Digong na pumunta sa The Hague. Pero mga kabunyog, sa kasamaang palad daw hindi inabutan ni Sara Duterte ang eroplano ng kanyang tatay doon sa Dubai. Dagdag pa sa sinabi ni Roque dito, na bakit raw pinayagan ng may kapal na hindi magkatagpo ang mag-ama doon sa Dubai. Para mapigilan nito ang pagpapunta nito doon sa The Hague. Siguro daw kapalaran na ito ni Digong Duterte, at may dahilan siguro ang ating Diyos kung bakit ito nangyari, pagsasaad ni Roque dito sa kanyang vlog. Anyway, ano-ano pa po ba ang kanyang mga sinabi mga kabunyog? Heto mga kabunyog, pakinggan po natin itong naging kanyang vlog. so, sinusugan ko yung pananaw ng marami na baka fake news. Pero, ang hindi natin na-anticipate, yun na nga po, hindi na inantay ng Marcos administration ang request for cooperation, hindi na inantay ng Marcos administration ang paglagay sa red notice alert ni Tatay Digong dahil voluntaryo na nilang kinidnap si Tatay Digong, isinagay sa eroplano at dinala sa dahig. Ang paggamit ko po ng kidnapping, medyo hindi tama yan. Ang dapat na term dyan is unlawful detention. Kasi ang kidnapping po na taong gobyerno ang gumawa, yan po ang krimen sa revised penal code, unlawful detention. Yan po ay yung pagkakait ng kalayaan ng isang mamamayan o isang kahit sinong tao sa teritoryo ng Pilipinas na walang legal na dahilan. Now, bagamat merong warrant of arrest, hindi naman po self-executory yung warrant of arrest na yan. Bakit? Kasi nga po nakasaad din sa Rome Statute yung proseso na kinakailangan iharap sa lokal na hukuman ang isang nais mapaaresto ng ICC para sa isang deportation extradition proceedings. At ang aalamin na lokal na hukuman, hindi lang yung identity ng akusado, kung hindi dapat masigurado na kanyang karapatang pantao ay napangalagaan, lalo na yung right to be heard o yung due process. At pangalawa, na dapat ngang ma-extradite. Now, nung kami gumawa ng petisyon para harangin yung pag-cooperate ng Pilipinas kay Tatay Digong, ang aming assumption, ihaharap din sa RTC. Pero just in case hindi iharap, kailangan magkaroon nga ng TRO kaagad, no? Para hindi na gumalaw ang Korte Suprema. The least that we were hoping was ibabato ng Supreme Court sa RTC as an issue of fact kung dapat nga bang ma-extradite sa The Hague si Tatay Digong. Dahil hindi nga po self-executory. Hindi naman po dapat sumunod sa warrant of arrest kaagad ng ICC kasi wala nga pong pulis ang ICC na magpapatupad niyan. Dadaan yan sa mga lokal na mga kapulisan na mayroon pang intervention ng hukuman. At itong intervention nga ng hukuman ay para masigurado hindi lang na napangalagaan ang karapatang pantao ng mga nasasakdal, kung hindi napangalagaan din yung soberenya ng mga bansa kung saan naroroon yung mga huhulihin ng ICC. Back again to the day before umuwi si Tatay Digong. Alam ko po kung saan kami nagtago ng aking misis na parating ng Hong Kong si Tatay Digong. Kinausap ko si VP Sara na sige, pag-usapan natin kung anong plano natin tungkol sa ICC dahil mukhang magkakaroon ng katuparan.
hesitant si VP Sara kasi nung minsan na binuksan niya ang usapan nito, uminit ang ulo ni Tatay Digong. Pero sabi ko, ngayon mainit naman ang ugong na meron nang warrant of arrest, bagamat totoo naman po, wala pang hakbang na ginawang ICC para hingin ang pagkatao ni Tatay Digong. Malay ba natin na gobyerno natin talaga mismo makikidnap ni Tatay Digong? Sa mga panahon na yon, sa tingin ng marami, baka hindi pa nga panahon na siya ay dadalhin sa dahig kasi hindi naman namin akalaing kidnapin talaga si Tatay Digong. Pero nung panahon na yon, wala talagang plano na mag-usap si Tatay Digong at saka si Inday Sara. Pero ako'y nakiusap, pwede ba tayo umupo at pagplanuhan? Kasi hindi ito biro-biro. Napakalakas na ng ugong. Dapat handa tayo. So, the following, yung 2 days before yan, na umalis si Tatay Digong ng Hong Kong. So, the following day, napagbigay alam sa akin na tuloy ang meeting. So, ako po'y naghanda. Hindi ko po masama si Mrs. dahil nga po, yung panahon na yon, yung mga nag-aalaga sa amin, itinatago na inaalagaan kami kasi baka daw maapektuhan yung relasyon ng kanilang bansa sa bansang Pilipinas kung malaman nila na kinukukup kami. So, naghanda na ako ng gamit ko at ako'y naghanda na umalis at inaasahan kong ihahatid ako sa airport nung may hawak sa amin. Pero, nung ako'y sinundo na, ang sabi, nasa ng ibang gamit mo. Yung pala, pagkakaintindi nila, pag ako'y umalis, wala nang balikan. In fairness, sinabi naman talaga yon ng aming host na kapag ikaw ay umalis, wala nang balikan. So medyo naabala ako, no? Dahil wala naman kaming pupuntahan kung ako'y lulutang sa Hong Kong. Remember, hindi alam ng gobyerno kung nasaan ako noong mga panahon na yon. Bigla na lang akong lulutang sa Hong Kong. So pinagbigay alam ko kay VP at sabi naman ni VP, well, wala ka naman mapupuntahan after, huwag ka nang pumunta. Pero ang alam ko, miski hindi ako nagpunta, matutuloy yung pagpupulong nila ni Tatay Digong. Now, alam mo, by way of hindsight, kung alam ko rin naman pala na talagang padadala rin sa Hague si Tatay Digong by hook or by crook at ako'y aalis din sa lugar kung saan ako nanggaling, sana umalis na ako. At kung ako'y umalis, lalagyan ko talaga ng tali si Tatay Digong para wag umalis. Hindi para mag-asylum sa Hong Kong, gaya ng sinabi nga ng iba, no, na nag-asylum daw si Tatay Digong. Hindi po yan pumasok sa ulo ni Tatay Digong dahil nga siya ay umuwi dahil sa kanyang paninindigan na wala siyang krimen na nagawa, haharapin niya ang lahat ng mga nagrereklamo, pero ito'y dapat sa Pilipinas. Kaya imbis na mag-asylum siya talaga ay desididong umuwi. Pero ako, tatalian ko sana si Tatay Digong dahil ang gusto ko lang mangyari, maisampa yung petition na naigawa na, nakasulat na, at ready na for filing, ang kinakailangan lang yung lagda niya. Kasi ang pagkakaintindi ko, nung unang nag-usap sila ni VP Sara, out of the question na siya ay maghahanda ng ganyang petisyon dahil hindi nga niya maisip na mangyayari sa kanya itong kapalaran na sumapit sa kanya na siya ay nakakulong ngayon dito sa ICC. Pero kung nandun talaga ako, maghuhurmentado ko at alam naman ni Tatay Digong ganyan talagang ugali ko, matigas ang ulo ko. Matigas talaga ang ulo ko. Itatali ko siya kung kinakailangan dahil ang kailangan ko lang naman 1, 2, 3 araw hanggang maihain ang petisyon sa Korte Suprema at makita kung merong TRO na i-issue. Kasi kung talaga namang meron ng warrant of arrest, i-append lang namin yung warrant of arrest at yan ay patunay na talagang meron ng irreparable injury na po pwedeng masapit si Tatay Digong at yung nga yung pagpapalipad sa kanya sa dahig. Pero water under the bridge, hindi nga po ako nakapunta doon sa pagpupulong na yon, bagamat talaga nagkaroon ng meeting sa panig ng mag-ama dahil akong nagsabi na dapat mag-meeting. Ang plano talaga, magsasalita si VP sa simula ng programa ng KOGC, si Tatay Digong sa bandang hulihan naman. Pero yun nga po, tinuloy din nila ang pagpupulong at sa huli, nanaig siyempre yung pagiging kampante ni Tatay Digong na wala siya dapat ikatakot dahil wala siyang krimen na nagawa at ang Pilipinas ay malayang bansa, dapat sa Pilipinas litisin ang mga reklamo laban sa kanya. Matapos po na lumipad si Tatay Digong, nagtatawagan pa rin kami ni VP Sara at dahil ako naman po nanatili rin ng mahabang panahon sa UAE. Siyempre, may mga kakilala tayong mga opisyales, may kakilala tayong mga abogado. Ura-urada naman kami na gumawa ng plano na pigilin yung eroplano ni Tatay Digong na papunta ng Dubai para refueling. Yan naman po talaga ay ginagawa ng mga maliliit na eroplano. Hindi nila kayang lumipad all the way to Europe, so titigil yan sa isang lugar at ang isang paboritong tinitigilan papuntang Europa dahil ito'y kalahati ng trip ay sa Dubai. Pero alam naman po namin na yung eroplanong yan ay papunta ng Dubai. Ang aming naging plano ay magsasampa ng reklamo for kidnapping kasi talaga naman kidnapping ang nangyari kay Tatay Digong.
kapag siya ay aarestuhin para sa ICC, dapat idiraan muna sa hukuman. At dahil hindi nga dumaan sa hukuman yan ay kidnapping. Kaya lang, ang sabi ng abogado sa Dubai na nag-aantay sa amin, na nakikipag-usap sa mga opisyalis ng Dubai din, kinakailangan may formal na reklamo na galing sa pamilya. At ang gagawin nila ay pipigilin lang nila yung paglipad ng eroplano. Wala namang hadlang para pigilin yung paglipad ng eroplano dahil hindi naman po kasapi ng Rome Statute ang UAE. At iimbestigahan kung bakit nga ba nakasakay doon si Tatay Digong. Pero ang kinakailangan ng abogado at ng mga kinakaukulan sa UAE ay isang reklamo na galing sa isang pamilya. Kaya po ura-urada naman lumipad papuntang UAE si Inday Sara Duterte. No? Kinuha po niya yung alas 6 na flight. Kung umalis si Tatay Digong ng alas 3, parang alas 6 na flight ang kinuha ni Inday Sara papunta ng UAE. Meanwhile, ako po ay nasa telepono. Kausap ko naman si Ma'am Hanilet kasi siya, nasa area naman si VP Sara at nakikipag-ugnayan doon sa mga abogado na nakaabang na sa airport ng Dubai. Kaya lang po, talagang hindi talaga siguro tadhana na mapigil ang pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Hindi ko po alam kung bakit pinaga ng Panginoon yon, pero meron po siguro dahilan talaga yan na marirealize natin kung ano yung dahilan na yan. Na-miss po ni Inday Sara si Tatay Digong by 1 hour. Parang alas 12 po dumating ang flight ni Inday Sara, nakaabang yung abogado sa airport, pero umalis po ang eroplano ni Tatay Digong alas 11 na umaga. Hindi po ako nagkakamali. Parang 1 oras lang. At yun nga po, ang huling usapan namin ni Inday Sara, bago siya lumipad papunta nga ng UAE, magkita tayo either sa UAE or sa Netherlands. Kaya po ako, dumaan din ako ng UAE para malaman kung natigil ni Inday Sara yung pagdala nga kay Tatay Digong sa UAE. Pero dahil ako naman po ay hapon na ng 11 nang lumipad papuntang UAE, pagdating ko sa UAE, alam ko na nakaalis na si Tatay Digong. In fact, nakarating na sa Holland. So, useless na yung pagtigil ko ng UAE. Dapat dumiretso na ako ng Dubai. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong mga sinabi ni Harry Roque dito sa kanyang vlog. Ngayon mga kabunyog, ano naman ang masasabi natin dito? Sa sinabi niyang na bakit siya raw ay nagtataka kung bakit pinagkaloob ng may kapal na makulong itong si Digong. Well Roque, obvious ba? Sa tingin mo, natutuwa ba ang ating may kapal sa mga pinaggagawa ni Digong noon? Ang magpapatay? Di ba hindi, kaya kahit ang ating Diyos niloob na rin na pagbayaran na ni Digong ang kanyang mga pagkakasala. Hindi habang buhay hindi niya ito pagbayaran. Di ba mga kabunyog? Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.